Hello, beautiful people! Maayong buntag, good morning, magandang umaga. I am Tina. I'm Darlene. And I'm Zai. Good afternoon. And we're here once again for another round of Sunya Sundays. Ita-translate na naman natin, isasalin na naman natin sa wikang Tagalog, wikang Tagalog, ang talk ni Dr. Lim noong nakaraang September 25, 2020 at yun ay birthday ni Fanny. Happy birthday to our Fox Goddess, Fanny Rodriguez. And of course, happy birthday today kay Dave Fortuna. Ayan. So, i-greet natin in advance and belated and today. So, yun. What else is possible? So, yeah. Ayun, so isasalin na natin sa wikang Filipino ang ating talk ngayon. So ito ang ating, ang sinasabi ni Dr. Lim dito sa sa kanyang latest na Sunya Talk video nung nakaraang Biyernes, ay ang ating pag-iisip ay nagiging makapangyarihan kung ang isa ay nagsasanay gamit ang sunya. At nagkakaroon tayo ng mga kakaiba at mga milagrosong pangyayari. So, ang kwento na ito is ano yung parang angkop mo na gagawin pag kayo ay nakaka-experience ng mga ganitong posibilidad ng mga milagrosong pangyayari. Especially kung ikaw ay isang daily sunya practitioner. So, again, as what Dr. Lim always says as a disclaimer, ang mga ito ay hindi mahalaga yung mga milagrosong pangyayari, yung marami kang magagandang mga na-experience like, ano ba yung mga milagroso? Like, naka-astral project ka, ganyan, yung nakaka-travel ka ng Jupiter, no? Naiwan mo yung katawan mo, pero sa utak mo, nakapunta ka na ng Jupiter ng libre. So, those are miraculous experiences. Pero hindi natin yan siya ine-emphasize as a sunya practitioner. So, ito lang yung parang stories lang ito. Again, these are kwento. Ito ay mga kwento na totoong nangyayari, ngunit hindi natin masyadong bigyan ng pansin. Pero kailangan din natin siyang pansinin. Alam mo yun, wala masyadong significance to the effect. Pero kailangan natin na maging aware paano siya paano natin i-explain na posible pala itong mangyari. So, yun. Marami tayong kwento ngayong araw na ito. At we make sure na itong mga kwento ito ay mga kwento lamang. Pawang mga kwento po lamang. Pero totoong nangyari kay Dr. Lim. Totoong nangyari. Ngunit pag-uusapan lang natin siya kasi baka nga ma-experience nyo at ano nangyayari sa akin? So, aware lang kayo na maaari siyang mangyari. Pero, hindi ito yung magiging rason na ginagawa natin ang sunya para makagawa ng mga milagrosong bagay. Like for example, magsusunya practice ako para ako ay maka-astral project or makapunta sa Jupiter. Laging nire-remind ni Dr. Lim, yan ba pagpunta mo sa Jupiter? Makakakain ka niyan, 'di ba? So, syempre hindi. So, tayo, ang ating practice ay grounded in practicality, no? Meaning practical lang tayo. Hindi naman while nangyayari 'yan sa ating mga sunya practitioner, hindi din natin dinidiscount na pero hindi lang natin bigyan ng malaking emphasis na ito yung rason bakit mo ginagawa yung sunya upang makagawa ka ng mga milagrosong bagay. So, napakaganda ng kwento natin ngayon. Simulan natin sa ni Zai. So, bakit tayo napunta sa ganitong diskusyon at napunta sa ganitong kwento? Yes. Maraming salamat, Ate Tina. Charot. Okay. So, ang unang na kwento ni Dr. Lim sa episode na ito ay yung kanyang kaibigan na nagkwento sa kanya na marunong na siya or nakakalipad na siya or nakakapag-levitate na siya sa ere. Ayun. So, ang sabi daw nito ni friend ng kanyang kaibigan ay meron siyang nakilalang guro at tinuruan siya kung paano makalipad sa ere.
tama bang levitate? Lipad sa ere, di ba? Yes. So, ang sabi nakalutang ka sa ere. Yes, nakalutang sa ere, hindi pala lipad. So, just look. Tayo yun, Tai Chi, lumilipad. Tayo yun. So, ang sabi pa daw ng guro ng kaibigan niya ay nasa advanced stage na siya ng kanyang practice. So, nagtanong si Dr. Lim kung paano nagagawa yun or like, can you show me? Tama ba yun? Pwede mo bang ipakita sa akin? So, ang ginawa ng kaibigan niya ay sinipa niya ang ground at tumalon. Sinipa ang ground at tumalon, tumalon, tumalon. So, natawa si Dr. Lim. Ikaw ba naman? Kasi iba naman ang paglutang at pagtalon. Magkaiba silang dalawa. So, ang sabi ni Dr. Lim, hindi ngayon siya paglutang sa ere dahil ito po ay pawang pagtalon lamang. So, ang sabi naman ng kaibigan niya yun na nga, sabi na daw ng kanyang guro, yun na daw yung kanyang nasa higher stage na siya or nasa advanced stage na siya. So, tinanong ni Dr. Lim kung nakita ba niya ang kanyang guro na nakalutang sa ere. Ang sabi niya, nakita niya. Pero hindi sa actual, kundi sa litrato lamang. So, nakakatawa kasi talaga ito. Dahil minsan, ito talaga yon. So, ang nangyari ayun na nga. So, ang sabi ni Dr. Lim, tama ba to? Sandali. So, in-explain ni Dr. Lim na meron siya, kinwento niya yung kwento ni Mrs. Chong. Na ito si Mrs. Chong ay sunya practitioner o nagpa-practice ng sunya at nakakaabot na siya sa Jupiter and sa Saturn, ano pa ba yun? At saka nakakita na siya ng dragons at iba pa. So, gusto na rin niyang mag-practice ng sunya para makapag-astral project. Okay, parang na-fast forward ako, pero sige, okay na yan. So, ayun, para makapag-astral project. And then, ano nga Tagalog ng astral projection ulit? Basta yun na yun, makapag-astral projection. Tapos tinanong ni Dr. Lim, kapag ba nakarating ka sa Jupiter, makakatulong ba siya sa iyong financial status? Dahil ito siya ay isang small-time contractor lamang at nung panahon na yon, may problema siya sa finances niya o sa pera, sa ekonomiya at that time. So, maabot mo ba ang peace and prosperity or kapayapaan at kaunlaran kapag nakapag-astral projection ka or nakarating ka sa ibang planeta or whatever? So, ayun, simula nung parang naging interesado na siya at ginawa na niya ang sunya practice niya, na sineryoso na niya ang kanyang sunya practice at nag-aral na siya or nag-umpisa na siyang magbasa patungkol sa sutra at dharma at ginawa na niya ang meditation niya or sunya meditation niya ng maayos. So, ayun. At meron ding ibang mga guru sa India at Africa na meron din sila mga false claims about sa mga milagrosang mga pangyayari. Katulad na lamang daw ng shamanic guru na nakakapag ng niyog, yung nabalatang niyog sa ground or sa lupa. So mayroong isang tao doon na nagtanong, bakit hindi mo, so pwede mo bang gawin yan sa buong niyog, yung may balat pa? So, hindi magawa nung shamanic guru na yon. Dahil, yun pala, sa loob nung nabalatang niyog, meron palang isang daga na nasa loob. At, pinasok nila yung daga doon at tinakpan ulit para kunwari, kapag inilapag itong niyog na to sa lupa, ay nakakagulong ito sa kanya. So, diba? Circus. So, ayun. And then, so, ang payo ni Dr. Lim ay kapag naka-encounter tayo, mga sunyati ng ganitong mga practice, ay
i-suggest or parang i-challenge natin ang guro na ito or sino mang gumagawa ng ganitong mga milagrosong pangyayari na gamitin mo itong buong niyog. At kapag hindi nila nagawa, dahil doon sa deception or sa panglilin lang or sa tricks na yun, yung ngang merong daga. So, ayun. And tapos, ang point ng kwento na ito ay upang malaman natin or i-remind tayo na as sunyati, hindi natin kailangang paniwalaan lahat ng mga sinasabi sa atin na itong mga guro or mga baba na ito. Na hindi lahat ng mga miraculous or mga milagroso ay kailangan nating paniwalaan, 'di ba? Dahil ano ba ang maidudulot nito sa inyo? So, marami pa siyang examples katulad yung nakikita natin sa mga pictures or sa mga YouTube na yung mga tricks nga na hindi naman siya talaga totoo. So, ayun na yun. Ipapasa ko na ang aking corona kay Darlene. May dagdag pa ba? Meron ba akong start ng story? Ano nga yun? Nawala na noon. So, but just to pick up on what Zai has said, no, i-piece out lang natin na ipagtampi lang natin na yun nga, yung kwentong ito ay again, just a caveat or warning na hindi lahat ng mga sinasabi, lalo na kung milagrosong pangyayari at hindi grounded sa practicality dito sa buhay natin, mundong ito, mundong ibabaw, hindi basta-basta paniniwalaan. So as Sunya practitioner, marami kayong ma-encounter na mga kwento. So maganda lang na meron kayong kamalayan or awareness sa mga bagay na ito bago kayo maniwala or kung ano-ano pa dyan. So yun, patuloy tayo sa kwento ni Darlene. So isa pang story or pangyayari na naikwento ni Dr. Lim sa video niya ay patungkol naman sa isang monghe na nasa kagubatan, nakatira sa kagubatan, na marunong makipag-usap sa mga anghel. Isa ito, paano ba? Ito'y kinento ni Dr. Lim dahil isa itong isang story of miracle also na yun nga, hindi tayo dapat attached lamang sa mga istoryang ganito, pero pinag-uusapan pa rin natin dahil may mga tao na makaka-experience nito at kailangan natin matuto kung paano siya magandang pag-usapan or yung paano siya i-approach. So, yun nga. So, si Forest Monk, before siya naging isang monghe sa kagubatan, ay isa siyang monghe monk. Really? So, funny ang term Tagalog, but it's the term. So, isa siyang, ang term ni Dr. Lim, isa siyang anti-narcotic trafficker, assassin. Oo, so, pumapatay siya ng tao dati. Yes po. Para po siyang yung drug, hindi naman, pumapatay ng mga drug addict. Yes po, yes. Sabi ni Dr. Lim, dahil si Dr. Lim po ay nagta-travel sa lahat ng parte ng mundo, ang sabi niya, ito ay isang open secret sa mga Southeast Asian countries, katulad ng Pilipinas at ng Malaysia at ng Vietnam ba yun? Thailand na ginagawa ito at may parang may grupo na ina-assign na pag alam nila na ikaw ay isang drug cartel, no, or drug lord, merong mga grupo na ina-assign and mga police officers sila na upang ipugsain at patayin. Talaga, literally, pinapatay. So, again, alam nyo naman ito, hindi lang natin to, alam nyo na to, di ba? Hindi natin to pinopromote yung pagpatay po. Wala po ito sa Sunya, pero ito ay isang story lamang.
And So, then, yun yung profession niya. yeah, oo. So, yun nga, yun yung trabaho niya. So, sa pinaka last niya na mission na pagpatay, may pinatay siyang identified drug trafficker. Pinatay niya sa isang marketplace Sa palengke. Sa palengke. Simula nun, hindi na siya makatulog at pag natutulog siya, palagi siyang may mga masamang panaginip. Kaya ang ginagawa niya kasi wala na siyang tulog, nagka-clubbing siya, tsaka hanap ng mga babae, na anong gagawin. Yun na. Kaya tapos finally parang hindi naging solusyon yung kanyang mga bisyo, mga bago niyang bisyo. Kaya pumunta siya sa isang templo at pinagsabihan siya ng chief monghe sa templo na pumunta ka sa kagubatan at maging monghe at doon mo parang yung karma ba, yung merits at saka yung mga kasalanan mo doon mo pagbayaran. Parang pagbayaran niya yung kanyang mga masasamang nagagawa upang ma-purify ito. Mag-accumulate siya ng mga magagandang karma. So, yun. Kaya nilagay siya sa kagubatan. At sinunod niya yung payo ng chief monghe. At pagkatapos ay nung nagsimula na siyang mag-meditate, madami siyang mga espiritu at mga kung ano-ano elemento na palaging nandidisturbo sa kanya kapag nagme-meditate siya. Kaya napag-isipan niya ang pumunta sa Malaysia. Galing Thailand, pumunta siya ng Malaysia, pumunta siya sa isang lugar na tinatawag nilang Perlis. At itong lugar na ito ay nasa border ng Thailand at ng Malaysia. At sa lugar na ito, madaming mountain na may mga natural caves. Natural po ang caves. At pumili siya ng isang cave doon, kuweba, doon siya nag-meditate. At doon sa cave na yon, sa pag-meditate niya, sa kuweba na yon, may 3 siyang pinagdaanan na parang sabi niya, test. So yung unang test niya is may isang funny ang term. Nakakatawang tigre. Nakakatawa ang mukha ng tigre dahil hindi siya normal. Yung katawan ng tigre ay napakataas. Parang hotdog. Parang dashan siguro. Hindi mo mataas. So kapag iniikutan siya at napakaingay ng tigre na yon at parang galit na galit yung tigre at iniikutan siya at sa haba nung tigre na yon naaabot yung tigre ang kanyang tail o kanyang buntot kapag at saka kanyang ulo parang malapit na ganon. So ganon. So sabi nung monghe, si monghe, sabi niya, kung kakainin mo ako, kainin mo na ako. Pero wag ka naman palaging, wag mo na akong parang takot o disturbohin sa ingay mo. Parang pwede mo na akong kainin. Pagkatapos sasabihin yun, iniwan naman siya ng tigre at hindi na bumalik. At bumalik siya sa kanyang pag-meditate. At tapos, pinuntahan na naman siya, may isa na namang serpent or sawa. Namang serpent. Ahas na mahaba. Yes. Malaki at mahabang ahas na ang ulo daw kasing laki ng, ulo pa lang kasing laki ng table o lamesa. Ganun kalaki na ahas. Sige, yes. Good luck. So, yun, ganun din ang ginawa. Inikutan siya at parang tinatakot at yung bunganga niya ay talagang parang kakainin na siya at bago siya parang kainin, sinabi na naman niya yung sabi niya, sige kung kainin mo ako, kainin na ako ngayon. Pero wag mo akong takutin. Yan ba yun? Oo. Sandali lang, medyo may cheat lang kami dito. Oo. Sabi ni Tita Tata, wow, Tagalog version. Yes po, Tito. Ito po yung aming assignment kay Dr. Lim.
Oo. So, yun, bago siya kainin, yun nga, sabi niya na, wag mo, kung kainin mo na ako ngayon, wag mo na ako takot-takutin dyan sa bunganga mo malaki. Ayoko ng bunganga mo, parang gano'n. So yung parang, yung ahas, malaking ahas. tiningnan siya matagal na matagal, nagtinginan lang sila, tapos umalis din. At hindi din siya binalikan. Yung last test, yun yung sabi nung monghe, pinaka-challenging. Yes, pinakamahirap. Bakit ba ganun? Sabi niya. Sabi niya, hindi naman siya takot sa tigre? Hindi siya takot na kainin ng tigre at ng ahas. Pero itong last test niya ay may isang babae. Napakaganda. Yes, napakaganda. At hubot-hubad. Sa harap niya. Oo. So, grabe talaga ang babae, diba? guys. Good luck talaga kayo sa girls. Tapos itong babae na ito, sabi niya is nag-transform siya sa mga klase ng babae na gusto niya. Type niya pa talaga. Oo. Okay? So imagine niyo yan. Oo. So sabi niya, palagi niyang sabi sa sarili niya, ako isang monghe, walang something for me. Di ba? So anong Tagalog? Hindi ko alam. So, ako isang monghe. Ano nga yung... No sex for me. Ayoko makipagtalik. Okay, hindi ako pwede makipagtalik. Yun yung ano niya, parang chinachant niya na lang yun. Kasi ina-affirm niya yung sarili niya na hindi matukso. Kasi yun nga, tipo niyang babae, hubot-hubad sa harap niya. So, pero alam niya na ano lang yun. Na test lang yun. Pero yun. So, after nung last test, iniwan din siya ng babae dahil hindi nga pinapansin ng monghe. So, iniwan din siya. At after nun na test, wala nang horrible na mapapangit na parang beings or spirits ang nag-disturbo sa kanya meditation. At patuloy siyang nag-meditate. Pagkatapos, habang patuloy niyang ginagawa yun, finally, may mga tawag niya, anghel na pumunta sa kanya, binibisita siya. At dahil sa mga anghel na yun, naririnig niya ang mga boses ng mga taong sa malayo at nababasa niya ang iniisip ng mga taong ito. Na sabi niya, dahil tinutulungan siya ng mga anghel. At si Dr. Lim, sinabi niya din na usually hindi siya naniniwala sa mga ganitong bagay agad-agad. Pero may ginawa yung... Parang tinest niya. Tinest niya yung... Siyempre, si Dr. Lim, bago siya maniwala, siyempre tatanungin niya or parang itetest ka niya kung totoo ba yung sinasabi mo or pawang katang isip lamang. So, ang ginawa niya, tinanong niya yung monghe na nakatira sa gubat, na nagme-meditate doon sa gubat. Nakakatawa talaga yun. Pero, tinanong niya na parang parang tinest niya. So, tapos na-explain nung monghe ng tama na kung saan yung bahay niya at ano yung location at ano yung mukha ng bahay ni Dr. Lim. In detail. Nakadetalya talaga na ito doon, dito ka nakatira, ganito, ganyan, So, na-convince talaga si Dr. Lim kasi yun nga, wala namang may alam sa bahay niya. Di ba? Pati nga tayo, hindi natin alam. So, paano na si Forest Monk? Di ba? So yun ang parang isa sa proof niya na, okay, hindi to nagsasabi ng hindi tama. So, hindi naman hindi tama. Hindi to nagsasabi ng kasinungalingan. So, na-affirm niya na totoo nga. Pero kay Dr. Lim, ginagawa niya ito before kasi yun nga, na-mention niya in previous video na bata pa siya noon at napaka-curious niyang tao at saka gusto niya malaman na paano nga makipag-communicate sa mga anghel. Tapos, sinabihan siya nung monghe na yon na useless makipagkausap sa mga anghel. Hindi mo kailangan. Hindi ibig sabihin, di-discount yan, pero hindi mo kailangan makipag-usap sa mga anghel. Bakit nga? Kasi mas konti ang benefits or yung magandang wala siya masyadong resulta sa buhay mo at saka sa practicalidad sa buhay mo. So for example,
hindi siya nakakatulong sa pagiging mapayapa, para magkaroon ka ng mapayapa at maunlad or na buhay. Kasi ito yung goal natin dito sa ating Sunya practice is maging mapayapa at maunlad or may kaunlaran yung ating pamumuhay. So, yung pakikipag-usap sa mga espiritu o mga anghel, hindi siya nakakapagbigay sa'yo ng pera. Okay? Unless you ask. Joke lang. But hindi siya nakakapagbigay sa'yo ng kapayapaan. Baka ma-distract ka lang. So, ito, yung kwento na ito is, pinapakita lang ni Dr. Lim na posible siyang mangyari. Maaring meron kang ma-encounter na mga anghel, pero wag masyadong magbigay ng significance to that. Huwag ka masyadong ma-attach. Oo, or ma-attach sa experience na yan, or magsusunya ka upang makipagkausap sa kanila. Hindi yon yung goal natin sa sunya. Okay? At saka hindi din lahat nakaka-experience yan. Hindi lahat. Kasi yun nga, ang ginawa ng monk na yon, doon nga siya nakatira sa kagubatan. Sige, tumira ka doon. Pero hindi naman ito yung goal natin sa sunya, guys. Kaya yun lang yung ninuwar ni Dr. Lim. At saka yung monk din mismo nagsabi na huwag basta-basta maniwala sa mga taong marunong makita yung bahay mo. Oo, huwag masyadong basta-basta maniwala sa mga taong may mga ganitong kapasidad or abilities or mga skill, no? Dahil hindi talaga sa kanila yan. Nakikipagkausap lang sila sa spirit, no? Sa ibang, for example, tayo magkaharap, okay? Tapos meron kang itatanong, yung ano ko ba, yung jowa ko ba, may ibang babae. Ganon. So, di ba, itatanong mo sa taong may capacity. So, sasabihin niya, ay, alam mo, yung jowa mo, nakita ko sa ganito, sa ganyan, sa ganyan. So, kung yung sinasabi niya, nakita mo sa ganito, actually, hindi yun galing sa, galing sa kanya. Meron siyang kinakausap na spirito na nakakakita nun. Tapos, nire-relay niya lang sa'yo. So, hindi talaga yun personal capacity na nalelearn. So, example lang yun ha. Hindi na yun sinabi ni Dr. Lim. Kailan pa ba niyan? Isang common practice daw ng mga taong kasi nagtanong si Dr. Lim, paano mo malalaman if yung capacity niya ay galing hindi sa kanya at galing sa ibang espiritu or kung ano man yung tumutulong sa kanya. Sabi nung monghe na minsan, mostly pag sila ay gumagamit ng ibang spirito para makakita ng mga bagay-bagay, ay kumakain sila ng matatamis bago sila bago nila parang i-communicate kung ano yung gusto mong malaman. Kasi may example din si Dr. Lim na may isa siyang Chinese baba na meet sa Australia na nag-i-event doon at madami siyang taong parang patawag dyan. Nag-event siya na nakikita niya kung nagpa-abort ka ba or ano yung yun, i-describe niya yung bahay mo, ganun. And ito lahat is just an example na hindi to galing sa kanila mismo at yun, na hindi siya kailangan, hindi siya kailangang matutunan. So ito yung goal ng talk na ito. Bakit niyo to sinasabi, Tina? Bakit niyo to bakit kailangan pag-usapan? Kailangan lang siya kasi para bigyan lang ng balance at linaw. Kapag meron kayong mga ma-encounter na ganito, ito yung mga posibilidad, okay? Syempre meron pang mga ibang posibilidad, pero ito yung mga posibilidad na nangyayari. Tapos, yun nga, as a sunyati, ito yung ating aware ka sa mga ganitong pangyayari para hindi ka basta-basta maniwala. Or hindi ka magulat kapag nangyari sa harap mo. Hindi ka magulat pag meron kang isang sunya practitioner na nag-report na, uy, ito yung nangyari sa akin. So, at least alam mo paano ka sumagot. At yes, nangyayari siya, pero hindi kailangan bigyan ng emphasis at as a sunya practitioner, hindi ito yung rason mo na magsusunya ka kasi para makapag-communicate ikaw sa ibang
spirits. So, hindi yan yung ating rason bakit tayo nagsusunya. So, again, do not make it your goal. Yun yung inaano lang. Parang in-emphasize lang ni Dr. Lim. And as sunya teachers or sunya advocates, sunya practitioners, yun, ibabalance lang natin yung ating sarili na ginagawa natin yung sunya upang i-train lang yung ating mind, no? So that pag meron tayong mga ganitong mga kamalayan or awareness, alam nyo kung paano nyo mahahandle ng tama at hindi kayo nawala sa realidad. No, sa mundong ito. Andito ka sa mundo eh. So, meron kang katawan. So, ano mo na tong katawan na to. At saka, yung reminder na hindi basta-basta maniwala sa gurus na nag-show off ng kanilang powers, miraculous powers o milagrosong kapangyarihan dahil minsan mostly associated daw sa evil, yun sabi ni Dr. Lim. And meron ding iba na pumapasok sila sa ganitong gawain kasi gusto nilang i-cleanse ang kanilang kasalanan. May ibang guro na nagsasabi na pag ako magka-cleanse para sa'yo sa mga kasalanan mo, parang ganun. So, nagdo-donate ka ng pera or kung ano-ano pa. At ang sabi ni Dr. Lim, hindi naman makikleanse ng pera yung kasalanan mo na ikaw ang gumawa. So, ang sunya is isang way, a good practice of cleansing whatever sins na, or impurities sa iyong utak or kung ano man yung mga nagawa mo. Maganda siyang practice na maibalik ka no sa zero, meaning sa original mong sa original, sa zero, back to where you come from. Back kung saan tayo talaga galing. So, yun. Regardless of kung ano man ang iyong paniniwala sa buhay na ito, magandang balance at saka practice talaga yung sunya. And, yun. And then, aside sa sunya practice, also doing your duty, serving humanity. So, of course, lagi talagang ina-emphasize ni Dr. Lim, hindi tayo umuupo, nakaupo lang. Lagi, like yung common misconception ng maraming tao dyan na pag nagme-meditate ka, ang kanilang perception is, ay, naku, lagi lang sila nakaupo. Ha? Talaga? Hindi ka gumagalaw. Or hindi ka gumagalaw at walang ginagawa. Yeah. Actually, the more ka gumagawa ng sunya, the more dumadami ang iyong gawain. Okay? So, guys, the more, ever since nagsimula kami sa sunya, ito hindi na kay Dr. Lim. So, just to let you know, opinion na lang namin ito. Opinion na ito ng mga ng host, okay, opinion ng host at hindi ito nagre-reflect. Hindi ito nagre-reflect sa programa na sunya at hindi din nagre-reflect sa general feelings ng ating Fox Tribe kasi syempre meron din silang mga kanilang opinion at hindi din namin ini-enforce yan. Maganda talaga din ang mga opinion ng ating mga Fox. So, pero ito opinion ko lang at nawala na siya sa aking pagrarason. Unsa to ko ingon gani? I don't know. It's not meant to be. Okay, it's not meant to be shared. So, yun, nakalimutan ko. What am I trying to say? So, anyway, abang iniisip ni ate kung ano yung kanyang gusto sabihin, baka may gusto idagdag si Ate Zai. Yes. Ang sabi ni Tina ay yung nung nag-umpisa tayong mag-practice ng sunya, dumami ang trabaho. Oo, ever since nag-start kami nag-learn kami ng sunya since May 21, 2019. Okay, yan yung day 1 talaga namin ng sunya. Although I learned it nung February 18. February something, basta nung nag-leadership camp sa Cebu with Dr. Rajesh. Pero hindi ko siya dinaily. But nung dumating si Dr. Lim, sinabi ko talaga sa sarili ko na okay, gagawin ko na siyang daily. Hindi ako mag-miss. So ever since nangyari yon, grabe ang project. Parang ang daming nangyari sa buhay. Parang, okay, 1 year lang yon. 1 year lang yung nagdaan, pero ang dami naming nagawa na hindi siya normal kasi hindi siya yung although before, marami na kaming ginagawa, pero mas dumami siya. Parang nag-double, triple, quadruple. At saka, kasi ko, hindi mo siya kaya pag wala kang sunya. Yes. Actually, yung sa mga tao, akala nila wala masyado kaming ginagawa kasi tumatawa lang kami.
tawa lang ng tawa. Pero ang dami po naming ganap. Ng tawa, pero ang dami po naming ganap at saka marami po kaming side hustle. Hindi lang syempre lahat napopost sa Facebook, no? Lalo na ngayon sa COVID restrictions. So marami kaming mga ginagawa na hindi namin pinopost. Kasi, yun nga, we are always moving, no? So, ito yung maganda sa Sunya. Maraming projects, maraming creativity na dadaan sa'yo. At of course, nasa sa'yo na kung kukunin mo yun at gagawin mo yung mga idea mo. Kasi maraming ang mga creative idea na pumapasok lamang siya. Pero hindi ibig sabihin na pumapasok siya sa'yo lang yun. Okay? So, pumapasok din yan sa lahat. Nasa sayo na yan kung gawin mo. Tapos sasabihin mo, wala, idea ko yan. Siya gumagawa eh. Hindi mo ginawa eh. So, yun lang yun. Paunahan na lang. So, kung may idea ka, gawin mo na siya. So, yun lang yung ginagawa din namin. Kung meron kaming mga idea, ginagawa namin kahit hindi pa perfecto. Yun ang ating practice dito sa Sunya. No, hindi tayo nag-antay na maging perfect. Hindi tayo mag-antay na, mamaya na, pag perfect na yung aking katawan. Mamaya na, pag perfect na, meron akong love life, gano'n. Mamaya na, pag alam ko na paano gawin yung step 1, step 2, di ko na yan. So ngayon, kung bago pa tayong mga members sa DXN or Star Diamond na tayo, Star Agent, kung ano yung idea mo, gawin mo. Basta lang, ito lang yung premise natin. Wala kang nasasaktan. Wala kang napasakitan. Wala kang napatay. Wala kang nanakaw. Okay? Yan ang pinaka-importante. Wala kang nanakaw na linya. Wala kang nanakaw na mga pera or anything. So, again, yun ang ating premise talaga sa Sunya. Wala kang inaway, naapakan ng mga tao. So, yeah. So, i-cleanse mo sarili mo kung may naapakan ka, di ba? At saka magbago. Oo. So, ikaw na bahala niyan. So, again, these are just mga reminders natin as Sunya practitioners. And yes, as ang ating ina-actualize talaga when we're doing Sunya, kung ginagawa natin yung Sunya, is ang kapayapaan at kaunlaran, tama ba? Kapayapaan at kaunlaran para sa lahat. Okay? Siyempre, magsisimula yan sa'yo. And yung DXN is isang vehicle or is a transportation na upang makarating tayo sa ating kapayapaan at kaunlaran. Kasi yun nga, the more we share Sunya and the more we share the business of DXN, the more people are happier and are freer. Meaning free. Malaya ka na gawin kung ano man yung gusto mo. Basta yun nga lang. Wala kang nasasaktan ng mga tao. Wala kang nanakaw. Wala kang So marami na yan. Kayo na ba, nasa moral ano nyo na yan? And then, balik ko lang konti sa video ni Dr. Lim. Nag-mention din siya na yung important, although hindi tayo hindi natin ina-attach ating sarili sa nagdidisturbo sa ating mga espiritu at mga anghel. Hindi din tayo natatakot kapag nandidisturbo sila. Important lang na malaman na ang energy ng meditation or Sunya, baka gusto ni Ate Zay siya. Sige. Na importance ng na malakas ang enerhiya ng pag-meditate, na walang makakalapit or no harm ang makakalapit sa iyo kapag nasa meditation state ka or yung Sunya meditation mo. So wala talaga ikaw kailangan ipag-alala. Yes. Again, baka kayo naman ay, hala, ano naman pinagsasabi nila? Bakit may mga spirito na at saka mga ganyan. So, again, another wonderful contribution na input na sinabi ni Dr. Lim is yung sinabi ni Darlene na pag ikaw ay nagsusunya, walang nakakalapit na mga masasamang espiritu kasi napakalakas ng enerhiya na nagkagawa mo at natatakot sila na lumapit at nasasaktan sila pag paglalapit sila sa iyo actually. So sa previous video meron yun kay Dr. Lim na sinabi niya pag mag-attempt sila na mag-harm sa iyo or lalapit sa iyo times 8 parang they will be cut into 8 times. Parang ma-shatter sila. O yun. So kung nanonood kayo ng mga mga Chinese fantasy
Seven times. Oo, parang si Lord Voldemort, di ba? Nung namatay siya, Four Crocks. So parang nag-shatter yung kanilang soul. Tsaka depende na lang kung magaling silang mag-recuperate sa kanilang sarili. So mahirap yun. Okay? Ibang usapan yun. Ikaw lang i-attempt nila. Ikaw lang i-attempt kanila tapos mawawala sila ng 7 times, di ba? Grabe ka talaga. Power. Power. So Zai, please wrap us up today. And thank you to all our watchers and our viewers. Our 17 million. Yes, mukhang na-wrap up na lahat eh. Pero yeah, tama. Lahat naman ng mga kwento ni Dr. Lim, mga Zen story, no? Mga true stories of Sunya sa early days of Sunya. Lahat naman ng mga nakukwento niya na mention na niya sa mga nakaraan pa niyang videos. Yes, manood din kayo ng mga videos ni Dr. Lim from video 1 to until today, until nung Friday para mas matutunan ninyo. And yeah, yun na nga, ano ba? Sasabihin ko. Ba't nawawala tayo? Okay. So, yeah, kapag nag-practice kayo kapag inumpisahan niyo ang pagpa-practice ng sunya or kapag nagsusunya na kayo, ipagpatuloy lang natin at wala naman talagang mangyayaring masama kapag ka nagpa-practice kayo ng sunya. And matututunan niyo rin or maiintindihan niyo rin kung ano yung mga kinukwento ni Dr. Lim. Dahil kayo din mismo, meron kayong mga unique na mga experiences sa sunya. Isa na doon yung kapag nagsunya kayo, wala. Zero. Wala ka man. Yes. At saka na-mention din ni Dr. Lim yung about sa yung psychological problem ba yun? Case, pag-differentiate. Psychological cases at yun. Cases o mga kaso. Ano po bang ibang term ng case? Okay, mga sitwasyon na psychological or psychological at ang mga nakakatakot. Mumu na mga situations or sitwasyon. So, ayun, i-explain yun sa susunod na video. Kasi may mga ganong phenomena kapag minsan kung ano-ano naiisip natin kapag nag-meditate tayo, pero hindi sa sunya. Mm-hmm. So, ayun, i-discuss na yun soon. Alright. So, yes, at kung may mga tanong kayo tungkol sa sunya, maaari nyo po kaming i-message sa Fox Tribe or personal message kay Darlene or sa amin. Sa akin pala. So, ayun. Yes, Tita Tina? Yes, so thank you so much for that. And thank you to our 17 million viewers. Hello to, I will just greet everybody na andito. So Tita Tata, Kuya Chad, the ladies, Ate Jenny, Hannah, and Fanny. Fox Tribe, Aisha, Arian, ayan, Queen Arian, ayun. And then Sir Leo, hello Sir Leo Relien, ayan, of Cebu. Hi. And Miss Jin de Maala, hello, thank you for watching. And Tita Jerry, Tita Tata of Zamboanga, Miss Anna Marcelita Shakil, good morning to all the XN family around the world. And Tita Mean Pausal, Tita Garcia, hello po. Kuya Ryan De Jesus, Kuya Lito Bandao, Mr. Jason Pasha, Mir Jr. Lucero Aragon, watching from Candon City. Wow, I've never been there. Candon. And we hope to be there. Where is Candon? What else is possible? And hello to Jabez and of course our Crown Ambassador Neng Swalto who is watching and learning with us. You open the space because you're in the space of 0 point, then you will become creative and unstoppable. So true. Pag ginagawa mo yung practice ng sunya, nagiging creative ka at marami kang projects na gagawin and then you become unstoppable. In life, you know that you are creating if you become out of control. So meaning out of control doesn't mean nagwa-wild or nagho-hormentado or kung ano ba yung term na yan.
nag-wild. Wow. Amot Hormentado. So word amot lang mo Tagalog na siya o Bisaya. So nagsago lagi na akong langwahe guys. Kanang sa sunod mag-Mandarin lagi ko diri. Tadya how? 我是 Tina. 我是芳芳. Ayan. 我在那嘛新图上同学读书. O diba? So naintindihan niyo ba yun? Minsan nagla-learn din kami ng Mandarin. So next time. Ay, hello Tita Angie. Yes. Ang Candon pala malapit sa vegan. Oh my gosh, kaya pala parang gusto namin pumunta doon. Hapit na yan. Kaya pala punta tayo doon. Okay? Si Tita Jerry. And Tita Jerry Alianza, of course, from Jensen City. Ayan. So, Very church. Yes. Chad, Lauren. Yes. Pwede ba? Yes, let's Okay. Yes, so mag-guest po kaming tatlo mamaya. O, parang artista lang. So mag-guest po kami sa JCI Kadayawan na Facebook. We will be live at 6 p.m. later tonight. We are going to talk about, the interview will be about Suicide Awareness Month. You are not alone. So mukhang madadaanan namin ang Sunya at iba pa. Yeah. We are yes. as Access Bars practitioner and Access Bars facilitator and Sunya practitioner. So, i-share namin kung paano nakatulong yung Sunya sa aming mga depression and anxiety before. Okay? Before yun. Kasi wala na ngayon. Wala na ngayon. Yes, mga kwentong pagbabago. Yes, so follow JCI Kadayawan. That's letter JCI Kadayawan on Facebook. We will be live later tonight at 6 p.m. And then, 8 p.m., meron naman kaming online Mystic Angels Hippie Market kasi hindi kami nakakapag-bazaar. So, nagbebenta kami ng mga crystals and at the same time, of course, our Ganoderma coffee, Dreamcatcher, Lion's Mane Powder, Gem Puri collection. So, pinapakita namin minsan. In-explain namin. So, by the way, our face, no makeup. Hindi siya no makeup. It's really no makeup and no lipstick. So, salamat sa Ganoderma. And Gem Puri. So, I'm using the Gem Puri series. I'm using the Miracle set. And Zai is using Gano E-Series and Gem Puri Mask. Ayun. So, guys, we are using all the DXN products for our faces and it's really contributing so much to our beauty. Diba? So, hindi lang Sunya. Sunya also is wonderful because it gives you the inner glow. After Sunya, meron tayong tinatawag na Sunya Glow. So, you get more glow up when you use the Gem Puri. Kaya, just to plug also, we have our Glow Up session. Yeah, we gonna glow up. Diba? So, we have a glow up session. The glow up session will have a Sunya. You get a free Sunya class, meaning tuturuan namin kayo gumawa ng Sunya. Hindi, gumawa ng Sunya. Gumawa ng Mag-Sunya. So, turuan namin kayo mag-Sunya. Yung pangalawa is, meron kayong Access Bars Tasters. It's a 15 to 30 minutes na relaxing body process para sa'yo, para ma-relax ka. And then, afterwards, you get a glow-up session using the Gem Puri for only 555 pesos. Pero, kailangan i-book nyo kami, okay? Kasi meron tayong tinatawag na limited packs only kasi bawal po yung maramihan na mga tao sa isang lugar. So, limit lang po yung ating session. So, meron kami. So, if you want to experience, for example, feeling mo, ang mahal-mahal naman ng Gem Puri kasi wala ka pang budget and all of that. And you want to promote the Gem Puri. Wanna try. And at the same time, paano mo i-promote kung hindi mo pa siya na-try? So, this is one way. If you're a distributor and a network leader, make sure that you can try at least one session of Glow Up. So, yeah, we gonna go up. So, yun. Ang aming theme song, ayan siya. So, 555 pesos only. Just book yourself with us and we have a lot of extra service for that. And, yes, 555 for change. Ayun. So, ang meaning ng 555 is pagbabago. So, Hindi tuna? Hindi siya tuna, hindi siya sardinas. Oh my gosh, nagjo-joke ka. Yan po ang isang resulta ng pagsusunya, no? You become funnier and laughier. May term na ganun. Laughier. So,
guys, we're just, playing with you. Again, we are the Fox Tribe and we are not really boxed with any formalities. Pero ano lang ka talaga kami ng who we are. And, who we are naman ta. Patakagyaw-yaw, Tina. Kaya, we're just, promoting that the uniqueness of you and the beauty and the gift of you, yan yung ating pinopromote here in the Fox Tribe. Using all the tools that we have, like the Sunya and then the glow up session. Ang maganda sa glow up session is hindi natin change yung mukha mo. Pinalalabas lang natin yung glow mo. So, hindi mag-alter yung mukha mo. Ikaw pa rin yan. Pero mas glowing lang. Mas mapapansin ka ng mga tao kasi kumikinang. Shine like yung jewel. MRT din. And of course, we have mga self-MRT. So, in the future, we will incorporate a lot of that. Pero for now, DIY yung ating mga glow-up session. Meaning, you do it to yourself kasi bawal tayo masyadong mag-touch dito sa part. Dito is allowed, pero dito na part cannot be. So, you touch your own face. So, again, just book for a glow-up session with us and we would love to support and contribute to you. Thank you so much for watching, everybody. And Tita Sue. Wow, Tita Sue is saying, I love the Miracle Series Moisturizer. Ayun. Wow, awesome. Napakaganda talaga ng ating mga products and all natural. So yes, if you want to experience the glow-up session paulit-ulit kasi mayroong emphasis at ito talaga yung event namin. So you can book yourself. We're available this Saturday, October 3. And also, if you want to learn more about money, we have a wonderful session about money isn't the problem, you are. So if ang iyong problema ay hindi naman mukha, kung ang iyong problema ay hindi mukha, kundi pera, so we can help and contribute to you by joining our class called Money Isn't the Problem. Hindi talaga problema ang pera. Ikaw talaga ang may problema. So you are, no, pero napakasaya ng session na ito. This will happen this Saturday again, October 3, 2020. Saturday. Online or offline? Both online and offline. So 10 a.m. hanggang 1:00. Wala po kaming snacks pero wala kaming lunch na isa-serve. So you eat, you pay for your own lunch or you order from Daddy Delicacies. And for a minimal fee. And the class costs 1,999 pesos. So we have created so much and we had already our first batch neto. And how many batches have you had? This is the second one. For the money isn't the problem. So you will be batch 2 and hope to see you. And we would love to contribute to you. I am Tina. I am Darlene. And I am Zai from the Dead. See you next Sunday. See you next Sunday for our Sunya Talks. Blessings. Bye-bye, guys.